Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy na po natin yung ating ginagawa na pag-compute ng GI tie wire. Okay, number 16 at saka number 18. Okay, so pero bago pala tayo pumunta dyan, napansin ko lang na may mali tayong itong sa beam na tie wire. Kasi ito, napansin ko, minus pala natin yan, no? Okay, may minus tayo dyan. So, dapat hindi natin minus yun para makompute yung sa number of intersections. So, 420 dapat yun. So, papalitan ko lang to ng 420. Okay, 420 times 6. Okay, so yun lang po pagkakamali natin. Okay, 420 times 6. Okay, so tuloy po tayo. Dito na tayo sa ating slab on fill. Slab on fill. So, F. Okay, sa pag-compute niyan, diretso na po tayo dito sa ating total intersection. So, alam na natin na ang spacing ng ating bakal dyan ay 600, di ba? Okay, so yan. Sana ba yun? Okay, sa tie beam. Ito siya. Okay, so 600 mm 600 mm spacing ng 10 mm na bakal natin. So kung i-drawing ko po siya para ma-imagine nyo siya. Okay, so ganito po yan, no? So ito, ganito din naman yan, pero siyempre i-assume natin siya na dire-diretso para madali. Okay, and then pa ganyan. Okay, so both ways yan. So offset natin 600 hanggang dun yan sa dulo. Okay, hanggang din yan dito sa dulo. Okay, so ilan bang patayo, then ilan pahiga. Okay, yung patayo, syempre ito, i-divide lang natin ng 0.6 na spacing. Okay, ganun din to. Okay, so ibig sabihin yung slab on fill natin, so 7 divide mo ng 0.6, 12, assume natin na 12. And then yung isa, 14. Okay, so 12 times 14. Okay, 168. Okay, dito naman sa suspended slab. Okay, wala tayong label yan. S na lang, SS. Okay, dito itong suspended slab, gagamitan natin siya ng number 18. Okay, pero bago natin gawin yun, gamitin natin tong formula ni Max Fajardo sa pag-compute ng tie wire in two-way reinforced concrete slab in kilogram. Okay, so ito, number 16 to. Okay, so kumbaga ang gagawin natin, magko-compute tayo ng alambre or tie wire ng suspended slab, pero ang makukuha natin number 16. Okay, pero later on i-convert na lang natin siya sa number 18. Okay, madali lang po yun. Okay, so dito ko siya ilalagay sa isa kasi direct na po kasi na kilogram yan. So ito yung table niya, ito. So itong isa naman yung ginamit natin noon sa bakal sa sa two-way slab. Okay, so ngayon i-assume natin na lang na lahat na two-way, no? 'Di ba may mga one-way tayo? Kung maalala nyo, ayan ang mga S1 one-way. So iba po yung computation niyan. Pero i-assume na lang natin na na pareho para madali. Okay, so mamaya explain ko kung bakit para madali or yung ganun. Okay, so baka kasi magtaka kayo, may one way dyan, bakit two way ang gagamitin. Okay, mamaya explain ko kung bakit ito lang ang gagamitin natin. Okay, so paano ba gamitin tong table na to? So parang yung dito lang sa taas, yan, 'di ba 6 meters yung commercial length na ginamit natin, and then yung spacing niya is 20 cm. Okay, dito din naman, so 6 meters and then 20 centimeters. Okay, and then ang gagamitin natin na putol ng tie wire natin is 0.3. Okay, so 0.3 siya. Okay, so in short, ang gagamitin natin 0.174. Okay, kunin natin yung area ng ating suspended slab, ito. Okay, which is nakuha na natin during concreting works. Okay, suspended slab, so ito na siya. Okay, 62.71. Okay, so yun na po yung gagamitin ko. Yan, 62.71, ita-times ko siya sa 0.174. Okay, so number 16 po yan, ha.
i-convert na lang natin siya mamaya sa number 18. Okay, madali lang po yun. Okay, dito naman sa stair. Okay, paano mag-compute ng sa stair? Diretso na tayo dito sa number of intersections. So, okay, so number sa stair natin. So, ito, zoom in ko lang. Okay, so yan. Number sa stair natin. So, unahin ko itong letter L. Okay. So, i-assume natin na tatlo ang tali niyan. So, isa dito, isa dyan, and then isa dito. No? So, 1, 2, 3. Okay, and then 17 yan. Okay, so yung number of step natin, nag-plus tayo ng isa. Okay, so tatlo, stair yan, no? Tatlo is 3 times 17. Okay, pero take note hindi lang iisa yan. Hindi lang iisa yung pag ganyan, pa letter L natin. So, ilan ba yan? So, tingnan natin dito sa stair natin. 0.75, apat siya. Okay, so i-times natin siya sa 4. Okay, okay, ito yun yung pa letter L na yan, apat po yan. Kumbaga papunta yan dun sa kabila. Kung tingnan natin yung 3D, 3D, mamaya, open lang natin yan. Balikan natin. Okay, so apat po yan. Bakit 3? Hindi pa natin na times sa 4. Okay, so yan. And then, tama na ba yan? 317. Okay. Parang 12 times 17. 12 times 17. Okay, so yan. Okay lang, sakto. So, ito po siya. Yan, yung tatlo na yan na pa letter L, ito. Ganyan. Okay, so, extended pala to hanggang dyan. Okay, so, iyan. Andito po yun sa loob, no? 0.3. 3x. Okay, so, kumburahin natin yan. So, ayan yan. Okay, so, kaya apat yan. And then, may tali ka dito, at saka dyan sa dalawang dulo. Okay, so yun. Yun po yung ating 204. Next po natin, itong ano na to. 10 mm sa ilalim. So, ilang ganyan ba? Na-compute na natin yan. Kung ilang ganyan, I think ito yan. 24. Dalawa kasing 1 meter. Pareha siya ng 1 meter na cut length, diba? Kung maalala nyo. So, ito, 1 meter ang putol niyan, 1 meter din yan kasi 1 meter yung width natin, di ba? In-assume natin na ganun. So, itong isa kasi, na-compute natin, 24, yung isa 17. Yung 17 kasi, alam natin yan na ito yan, di ba? So, in short, yung 24, ito yung sa ilalim. So, yun yung gagamitin natin. Okay, so, mag-plus tayo dito ng 24 times 10. Kasi 10 yung itong main bar natin, okay? So, ito, 10 yan. Kumbaga kung i-drawing ulit natin dito, ito yung paslant na bakal. Okay, ito yung main bar niya. Ayan, pag ganyan. So, 10 po na ganyan yan. Okay, so ganyan. And then, pag ganun. Okay, so, burahin ko lang. Okay, so yun po. Yan na, 24 times 10. Okay, meron na tayo sa stair. Next po natin, dagdagan ko to ng isa. Septic tank. Last na natin to, septic tank. Okay? So, septic tank, ang kukompute natin bottom, top, and then CHB. Okay? Sinama natin yung CHB kasi iba yung natin, kumbaga spacing ng bakal dyan. Okay, ito kasing sa normal na CHB natin, pagdating natin sa masonry, meron na po kasi dyan na kasama na po dyan yung tie wire. Okay, kaya separate ang computation natin dito. Okay, sa septic tank. Kaya nga po nandito rin siya. Okay, dito kasi sa masonry works, once na may area ka na, mako-compute mo na yung bakal at saka yung tie wire. Okay, kaya natin separate siya kasi iba yung spacing. Okay, so yun, punta tayo dito sa bottom bar. Puntahan natin yung detail nya. Sa bottom bar naman, ang spacing niya ay ito, 300 mm. So, in short, ito, divide natin siya by 0.3. Okay, so 1.7, divide mo ng 0.3. Yung isa naman, 3.4, divide 0.3. So, i-assume natin na 6 times 12. Okay? Sa top bar naman,
Ang pagkakaiba niya sa bottom bar, yung spacing nito is 200, sa baba 300, no? So 200. So 1.7 dito ko naman sa kabila, divide mo ng 0.2 dito sa kabila, divide mo ng 0.2. Okay, so 9 times 18. 18. Okay, yan. Next po natin CHB. Okay, sa CHB naman gagamitin na natin to. Okay, sa CHB, ito na rin natin yung ano, no? Pwede natin ginamit sana kanina, no? Tama ba? For 6 times 12 kasi dun. Dito, ayun pala, 6 times 12, and then yung bottom, ay yung top bar. Ito, 9 times, sabi yung ginamit natin, 9 times, ayun, 9 times 18. Parehas lang pala, no? Yun na pala sa ginamit natin. Anyway, at least nakita natin na pwedeng ganun yung ano, yung approach natin, or kung paano nyo siya i-compute. Okay, so etong sa CHB gagamitin na natin to. Okay, so sa CHB vertical at horizontal, pagta-timesin natin to, pero pag-addin muna natin tong 9 plus 6, which is 15, kasi horizontal yan, no? Horizontal kasi dalawang klaseng side, di ba? So horizontal natin ito. Kumbaga yan, ito yan. Yan, horizontal yan, and then ito, magkaibang side. Kaya dalawa yan. Vertical kasi natin isang putol lang, di ba? So in short, ito 9 plus 6 is 15 times 31. Okay, 15 plus 31. Okay, so ito 15 times 31. Okay, so goods na tayo. I-add ko na to. I-add ko na hanggang taas. Okay, so hindi natin isama yung suspended slab. So ito na siya. Ngayon, paano natin siya makukuha, o paano natin makukuha yung per kilo natin? Okay, so ganito po yan. Diba ang inassume natin na putol ng tie wire natin is 0.3? Kasi ayun na yung assumption natin, yun na rin yung ginamit natin dito. Okay, so 0.3 kasi talaga yung ina-assume natin. Actually sa actual pwede yung 0.25 yan, no? Pero sa mga high rise, malalaki po yan, 0.5 to 0.6. Parang ang ginagawa sa mga high rise, ganito po. Kung titingnan natin yung ating tie wire, yan, hinahati lang yan sa dalawa. Yun na yung putol. Okay, kasi nga sa mga high rise, malalaki yung size ng bakal, at saka dugtong-dugtong pa, mga bundled bar, kaya kailangan mas mahaba yung pantali. Okay, pero sa atin 0.3 lang gamitin natin. Okay, so 0.3 ngayon, ito i-times natin siya sa 0.3. Itong 5,601 na yan, yan yung total length. Okay, yan na yung total length ng 18,617 na tali. Okay? So, ulitin ko po, no? Tinimes natin siya sa 0.3 para makuha yung total length. Okay? In meters yan. Naka-metro po yan. Meters. Okay? Ngayon, ito, i-divide ko siya. Ito, i-divide ko siya sa 53. Okay? Kasi, yung assumption natin na 53 kilogram per meter. 53 meters per kilogram, sorry. Okay, so 53 meters per kilogram. Kaya dinivide natin siya by 53. Okay, so 105. Okay, pero take note, dapat i-consider nyo ito. Ito, pakita ko lang. Check natin recording ito. Yan. Yung mga pinantatali natin sa mga hook, 'di ba? Hindi natin yan kinompute. At the same time, yung ginagamit natin sa splice, 'di ba? Hindi natin yan sinama sa computation. Kaya, ang problema kasi dun, medyo mahirap siyang i-compute. Okay, at saka matrabaho pa. At saka yung sa splice na naman, matrabaho na naman. Kaya ang pinakamadaling gawin po dyan, ito, mag-add ako dyan ng 20%. Okay, so 126.815 kilogram. Okay, so kilogram na to. Kilogram na rin yan. Okay, so yan yung ilagay natin dito sa RSB. Okay, kilogram. Okay, kilogram. Pero palitan ko na lang pala siya nakarolyo. Okay, para maiba. Okay, so yung kilogram kasi tingi-tingi yun eh. Okay, kung 90 kasi, ang isa kasing ito, ang isang buo niyan, isang rolyo, ang weight niyan 20, 25, 28, 20, 25, 28 hanggang 30 ata. Okay, pero ang pinakaalam ko na weight lang niyan is 25. Okay, yun yung nabibili talaga.
So 25, kung 25 to, i-times ko sa 25, possible na ganyan. Pero hindi po, mas mababa, syempre. Kasi nga, ito, presyo ng tingi. Ito, presyo ng, kumbaga, pakyawan or mas maramihan. So, ito, I think, kung per roll, mabibili mo lang siya ng mga 1.8. So, malaking matitipid mo. So, 450. Okay, baka nga hindi lang 1.8, parang 1.7, 1.6, ganyan pa. Okay, ngayon, ilang rolyo ba ang gagamitin natin? So, ang mangyayari dyan, ito, 126, i-divide natin siya sa 25. Okay, so makuha natin 5.07 na rolyo. Okay, so ngayon, kapansinin nyo 125. Kung 125 kasi, sakto, di ba? 125 is 5 rolyo. Kung 125 kilogram yan. Okay, kung i-assume naman kasi na na 6, pwede lang din naman. Okay, kasi, di ba, ginagamit din natin kasi yung tie wire pang forma, di ba? Kung familiar po kayo dyan, ginagamit natin yung pang forma. Okay, so, ano lang, ipakita ko lang para GI tie wire ginagamit pang forma. Okay, so, ay, image pala, sorry, image na lang para mabilis. Ba't wala? Okay, wala tayong makita. Okay, walang makita. Pero kung familiar po kayo sa sa construction, ayun ginagamit na pamporma yan. Dalawang pamaran sa pagganito. Yan, so yun ginagamit. So pwede nyo pong gawin 6 na rolyo na. Okay? Para sure. Okay, so 6 na rolyo. Okay, so 6 na rolyo ang choice natin, hindi 5. Okay? So yan, 6 na rolyo. Ngayon sa number 18 naman, okay? Yung number 18, ginagamit po natin yan sa mga slab. Okay, bakit po sa slab? Kasi po sa slab, napakaraming bakal, di ba? Kung maalala nyo. Kung tingnan natin yung detail ng slab, ito. Yan, napakarami niyan. Okay, so kawawa yung steelman nyo kapag ka number 16, lalo na kapag ka mga high rise. Okay, yun nga lang, sa mga probinsya, ang ginagamit natin is number 16 talaga eh. Hindi tayo, or bibihira tayong gumamit ng number 18. Okay? So, yung number 18 po kasi mas manipis yan sa number 16, no? Pero sa mga high-rise talagang ginagamit yan kasi nga sobrang dami ng bakal, so kawawa yung mga steelman. Okay, so ngayon, alam natin na 53 meters per kilogram ang number 16. Ano naman, ilang metro naman per kilogram ang number 18? So, ang assumption natin, 89 meters per kilogram. Okay, ngayon, paano natin i-convert ito sa number 18? Kasi, di ba, number 16 yan. Kumbaga, 11 kilogram na number 16. Okay, so ganito po yan. Ito, ita-times ko siya sa 53. Okay, kapag tinimes mo siya sa 53, ang lalabas, ito po yung total length ng ating tie wire. 578. Okay, so kung kukunin mo yung kilogram number 18, i-divide mo siya sa 89. Ganyan lang po kadali. Okay? So, ulitin ko po, no? Para may convert natin to sa number 18, i-times natin siya sa 53, and then i-divide natin siya sa 89. Okay? So, 89. So, 6.49. Kaya mapapansin nyo po, mas kukunti na yung gagamitin natin compare dito. Okay? So, sa number 16, 10.9. Sa number 18, 6.5 na lang. Okay? Kasi nga, mas mahaba ang number 18 kaysa sa number 16. Ayan, 89 meters. Okay? So, 6.5 ang pwede nating bilhin dyan. Siguro, mga 10 kilo na lang. Okay? O kaya 7. Pero 10 kilo na natin. Okay? So, maliit na bagay lang naman siguro. Yung 300 pesos na difference. Okay? So, yan. I-compute na natin yung mga materials natin. Okay, so meron na tayong materyales ng bakal, 273,000. Okay? Ito, ano to? Ayan, yung na-compute natin. Okay? So, ito, take note kung gusto nyong per kilogram, wala naman pong problema dyan. Okay? Yun nga lang, syempre, kapag bibili tayo usually ng tie wire pang bahay, nakarolyo na. Okay? So, except lang dito sa number 18. Okay? So, sadyang sinama ko talaga yan for the purpose of this tutorial para at least alam natin kung paano mag-compute ng number 18, no? So, kung gusto nyo ng number 16 lahat, wala namang problema dyan. So, kung number 16 lahat ito, isasama mo na siya dito. So, 126 plus
10.9. Okay? So, yun. Check ko lang yung recording. Okay, and going. Next po natin ay labor. Okay, dito naman sa labor, ito, i-equals ko lang ito. Kasi nga, ito yung gagamitin natin. Okay, dito naman sa labor, ang gagamitin ko lang 1, 2, and 4. Okay, ngayon, kailangan muna nating makuha yung total kilogram kasi per kilo po ang usapan dito eh. So, kumbaga, ilang kilogram sa isang araw ang maitatali ng isang steelman. Okay, dapat kailangan nating malaman kung ilang kilo per meter ng number 16, 12 at number 10. 16 mm, 12 mm at saka 10 mm. Okay, so sa 16 mm po 1.579 kilogram per meter. Okay? Dito naman po sa 12 mm 0.888 kilogram per meter. Okay? Dito naman sa kabila 10 mm 0.616 kilogram kilogram per meter. Okay? So yan. Sa ano naman, nakalimutan ko na yung number 20 mm. Okay, anyway, dito na lang, focus lang tayo dito. So, ito, para makuha natin yung total kilogram nito, total weight ng ating 16 mm na 259 pieces. So, itong 259, itatimes natin siya sa 6, kasi 6 meters lang haba niyan, isa, diba? And then, i-times natin siya sa 1.579 na weight niya per kilo. Okay, so yan. Ito namang isa, i-times natin siya 0.888 times 6. Okay, so ito, pagbaliktarin ko lang para hindi kayo malito. Okay, so inuna natin yung 6. Pareho lang po yun. Okay, times 6 times 0.616. Okay, so yan. And then, meron ka ng weight 6293. Okay, so yan na po ang ilalagay natin dito. 6293. Okay, ngayon, paano ba yung output na gagamitin natin? Okay, yung output po na gagamitin nyo, depende po yan. Okay, depende po saan? Depende sa lugar. Okay, iba po yung output ng Manila, iba po yung output ng probinsya. Okay, so, alam ko po yan kasi nagtrabaho ako nun sa Manila and then nagtrabaho din ako sa probinsya. Okay, galing ako ng Manila, pumunta ako ng probinsya, napansin ko, ang bagal ng mga tao gumalaw. Ang bagal lang output nila. And then sinita ko and then tinanong ko yung engineer na kasama ko kung bakit ganun ang bagal nila, pero ang sabi pa sa akin, mabilis na daw yun, sila na daw ang pinakamabilis na grupo. So nagulat ako dun. So talagang malaki ang diferensya ng Manila sa probinsya. Okay, sa probinsya, sa Manila kasi nag-average sila ng 40 to 60 kilogram per man hour. Take note, man hour yan. Okay, kapag ita-times natin siya sa 8 para maging Monday, magiging 40 times 8 which is 320. 320 to 480 kasi 60 times 8, di ba? Kilogram per Monday. Okay? So yan po yung ating sa Manila. Ang alam ko ayan yung ginagamit. Pero ang ginagamit ko sa probinsya, sadly 150 lang. So parang wala pa sa kalahati nito. So ganun po yung diferensya ng trabahong Manila sa trabahong probinsya. Okay? Dito naman sa manpower, i-include natin si foreman, pero sa duration naman, i-assume natin na skilled lang or steelman lang ang magtatali. Okay, so in short, ito, i-divide ko siya sa ito times 2. Okay, so kung paano natin, kung bakit natin ginawa yun or anong explanation yan, balikan nyo na lang po yung mga previous natin. Okay, kasi ganun din po yan. Okay, so yan 20.98 days, so parang 21 days, pero yan ang ilalagay ko dito. Okay, yan, and then yung rate nya same pa rin, ito pa rin siya, so 650. Okay, sa iba siguro mas mababa, sa iba mas mataas, so depende po yan. Okay, so times na natin, sorry, ito times ito times ito. Okay, so yan, and then ito yan 74. So kung kukunin natin to, ilang percent ba to? So parang 27% ng material cost, yun yung labor cost. So pwede na. Okay, parang 25 to 35% kasi
ng material cost, yun yung labor cost usually. Okay, so ito, kagaya ng sabi ko kanina, depende po yan. Okay, so kagaya ng unit cost, hindi siya ganun kumbaga ka-concerning when it comes sa ating tutorial kasi ang focus talaga natin sa tutorial is ito, di ba? Quantity. And then dito sa labor, number of days. Okay, so ito kasi nagbabari yan eh. Okay, so yun naman, pagdating naman natin sa ating equipment, gagamit tayo ng or bili tayo ng manual. May nabibili na kasi ngayon eh, manual bar bender. Okay, may nabibili lang ganito sa Lazada. Okay, set na lang. Okay, try nating mag search. Manual bar bender. Lazada. Okay, so yan. So yan, try nating tingnan to sa Lazada. Yan. Okay, sa Lazada, ayan oh, manual bar bender. So iba yung presyo eh. So yan, may tag 27 daw, sabi niya. Okay, so yan, 27. So i-assume natin 3,000, no? 3,000. So ilang 3,000. So ilan ba yung bibili natin? Isa lang. Okay. Excuse me. Okay, so yan. And then yan. Okay. So meron na tayong equipment and then pag-add-in ko na yan. Plus. Okay, yung total natin 351 pesos. Okay, so I think okay na tayo dyan, no? So okay na tayo sa RSP natin. So finally, sa out of 11, pang 11 doon na video natin eh. Pang 11 na recording sa RSP. Natapos rin tayo, makaka-proceed na tayo sa next na item of works. Okay? Check ko yung aking recording, 27 minutes ongoing. I-ano na natin siya. I-summarize na. Isalagay na natin sa summary. Okay? So RSB natin. So ito siya. And then ito kilogram. And then itong material cost. Yan, and then labor cost, and then equipment cost. Yan. And then ito, scroll down ko na. Okay? And then itong dito sa BOQ naman, baba ko na siya. Okay? So hindi na yung concreting ang pinakamalaki natin, RSB na. Okay? Ngayon, baka may magtanong sa inyo dito 124. Okay, bakit 124? So ito kasi yung assumption ko, no. Sa isang skill, kailangan niya ng 2 labor para maka-output ng ganito, 150 kg per Monday. Okay, so yun po yung assumption ko. Okay, depende na siguro sa inyo yan kung meron kayong sariling computation. Pero yan po yung sa akin. Okay, at the same time, hindi naman siya nagkakalayo dito sa sinasabi ko na range na 25 to 35% ng material cost. Okay, so actually ang pinakasagad mo dyan 40%. Okay, pag lumagpas ka na ng 40%, lugi ka na dun. Okay, so yan po, goods na tayo dyan sa ating RSB. Finally, natapos na tayo. Okay, pero bago yun, ito i-hide ko na lang to kasi tapos na tayo dito sa mga to. Okay, so RSB, finally natapos na tayo dyan. Thank you Lord. Okay, so dito na po tayo mamaya sa Masonry Works. Okay, so yun lang po and maraming salamat and see you sa ating next na tutorial, and once again, God bless you everyone.